parang hindi pa ho nila nauunawaan kung ano talaga ang tinutukoy ni Pangulong Duterte. But this time, alam na po nila, mukhang na-orient na po sila, o baka naman napanood na nila yung mga video. Eto na nga po, eto na po yung binitak. Recording in progress. Magandang araw sa lahat ng mga nanonood. Pasensya na po kayo. Medyo ano po yung boses ko. Kasi medyo hindi maganda yung pakiramdam. Well, anyway, may bibigyan tayo ng reaction, ano? Okay, so series of videos ito, ano, batay sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan, no? So sana ay ewan ko lang, random videos lang ito, ha, mga kababayan. Wala pa ako talagang napipiling video. Okay, so ano ba itong Reaction TVPH ito eh. Binigay mo sa kanya. Hindi po kasi sila kasali sa budget process. Ito po yung trabaho ng legislative at saka ng Okay, executive. kunin natin ito kay Attorney Vic. Tingnan natin kung ano yung gusto niyang dito. Pasensya na po kayo sa quality ng video, mga kababayan. Sarap salit-alitin. Uy, dalawa yung natin, ads. Ano ba yan? So, ang PSWD sa Baclaran, wala daw pera, galing kami doon. Talaga magkakaproblema po tayo dahil kinakalikot ng mga makikmalilik. Teka, balik tayo dito. Ano na pala yan eh. Ayan, umpisa. Dito. Mabuti yun. At tinalikuran niya yung kanyang unang posisyon na maganda daw itong batas na ito. Tama yung posisyon mo, dito mo, sapagkat ito, sisirain ito ang sambayan ng Pilipino. Sisirain ito ang pamilyang Pilipino at higit sa lahat at nakakatakot, wawasakin ito ang magandang pag-uugali at pag-iisip na magagalak ng kabataang Pilipino. Huwag po tayong pumayag, patuloy po kayo magingay kagaya dito sa budget. Itong Senate Bill 1979, yung anti-teen pregnancy bill. Bakit pa mas marunong ka pa sa mga magulang pagdating sa paghubog sa pag-uugali at values ng mga anak namin? Bakit hindi naman kinakailangan legislation ang pagmamahal sa mga anak? Natural right po ng magulang yan. Natural right ng mga magulang katulad ko palakihin ng maayos yung aming mga anak. Huwag mong pakialaman. Huwag kang sunod-sunuran sa direksyon ng iyong mga patron na banyaga. Sisirain mo ang pamilyang Pilipino. Sisirain mo ang buhay ng mga kabataang Pilipino. Tiga lang mga kababayan. Maganda yung dito eh. Maganda yung dinidiscuss ni Attorney Vic. Patungkol yata ito sa isang panukalang batas, no? 4 years old, tuturuan mo ng sex education. Kung gusto mo, yung sarili mong anak, huwag mong pakialaman ang mga anak namin. Hindi naman ibig sabihin mas magaling kang magulang kesa sa amin. Hindi naman pwedeng sabihin na pwede mong pangunahan kung paano namin palakihin at arugain ang aming mga pamilya. Hands off on our children. Hands off on our family. Itigil mo yan. Kung gusto mo, pakialaman mo yung sarili mong pamilya. Gusto mo, turuan mo yung sarili mong anak. O kung malaki na, o wala kang anak, yung sarili mo siguro mga pamangkin, o yung apo mo. Ayan, balik po tayo mga kababayan. Pinost ko lang, may ginawa lang ako. Pero wag mong idamay ang mga anak namin. Hands off on our families, hands off on the Filipino family, Hindi ko ito makuha na on our children. Wag mong pakialaman ang pamilyang Pilipino. At ito nga ho ay layunin na wasakin ang moral fiber ng ating mga kabataan. Ang layunin po nito, malinaw, ay wasakin ang moral fiber ng Filipino family.
yung pamilyang Pilipino, wawasakin po nila. Because Sobrahan naman they yata. want to have full control, total control ng sambayan ng Pilipino. Hindi po nila ma-penetrate dahil maganda po yung ating pag-uugali. Yeah. Maganda po yung pamilyang Pilipino, close-knit, very tight, at magagalang ang mga kabataan, tinuturuan natin. Tayo nga po yung ilang bansa, tayo na lang. Ulitin lang natin mga kababayan. Hindi ko kasi makuha anong dinidiscuss dito ni Atty. Hands Vicky. off on our children. Hands off on the Filipino family. Maganda po ang values nating mga Pilipino. Huwag po natin ipuwersa o ipilit dito yung pag-uugali ng mga bansang banyaga, yun na sa western countries. Hindi po, iba po ang Pilipino eh. Tayo po ay napaka-family oriented na mga Pilipino. To give credit to him. Maganda naman yung sinabi ni Bongbong Marcos sa kanyang ibibito. Mabuti yun. At tinalikuran niya yung kanyang unang posisyon. So, at least, si Atty. Vic, yung judgment niya, hindi naman porque hindi aligned yung political views. Hindi aligned yung political views niya noon kay Pangulong Marcos, ay nagbibigay pa rin siya ng mga magandang komento at binibigyan niya ng credit yung mga at least magandang nagawa naman ng Pangulong Marcos. Na maganda daw ito. That is to be fair naman kay Atty. Vic. Batas na ito. Tama yung posisyon mo, ibito mo, sapagkat ito, sisirain ito. Okay, so yung batas na yan ay yun yung binigyan ng komento ni Pangulong Marcos na hindi daw niya papayagan yan. Hanapin nga natin yung videos na yan. Kasi gusto kong ulit marinig yung dyan ni Pangulong Marcos, yung kanyang komento. Ito na ba yun? Nangihina ng signa ng Mga illegal immigrant sa Amerika, sisimula na. Pagbasura sa kandidatura ng isa pang kandidato, pinigil ng Korte Suprema. COMELEC, desididong ituloy ang pag-iimprenta ng balota bukas. Pangulong Marcos tinawag na sinungaling si dating Pangulong Duterte pagpapakalat ng fake news. Kaugnay ng national budget, kinundi na rin ng Malacanang. Okay, maganda yung na balita na to, na tinawag daw ni Pangulong Marcos na sinungaling si Pangulong Duterte. Well, tingnan natin yung detalye. Hindi pa naman tayo Suspect, sinasabing nakakuha na ng impormasyon sa mga paliparan, pantalan at EDGA sites. Pulis! Inireklamo ng panggagahasa sa 17 taong gulang na estudyante sa General Santos City. At sa Showbiz Spotlight, Julian Santos, kinilig ng purihin ng British celebrity chef na si Gordon Ramsay. Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Martes, January 21, Kinilig, grabe naman yung yung balita. Yun din yung problema minsan sa mga reporter eh. Masyadong exaggerated naman na may asawa na yung tao tapos kinilig, no? And hindi natin alam kung bakit ganyan yung Recording stopped.
Ayan, balik po tayo. Uminom lang po ako ng gatas na may sa labat. Balik tayo dito sa balita. T25, ako po si Alvin Olsheets. Ako naman po si Doris Bigonya. Ikad, opisyal nang nanumpa si Donald Trump. Pinigil ng Korte Suprema ang disqualification ng isa pang kandidato. Nagpalabas ang Supreme Court ng temporary restraining order sa pagbasura ng COMELEC sa kandidatura ni Jonas Cortez na sa pagkaalkalde ng Mandaue City sa Cebu. Iniutos ding isama sa balota ang pangalan ng kandidato. Nauna nang nagpalabas ng TRO sa disqualification kay dating Caloocan Congressman Edgar Erice, gayon din sa 7 pang kandidato, kabilang na ang 2 idineklara bilang nuisance candidate. Bukas, itutuloy ng COMELEC ang muling pag-iimprenta ng balota at isasama ang pangalan ng mga kandidatong sakop ng TRO. Sa ito lang pwede itong gumana sa iba't ibang microphone. So kung meron kayong platinum na microphone, kabit nyo lang to and magiging wireless. At all costs, we have to print the ballots, whether it is in the morning, whether it is in the afternoon, we have to proceed with the printing of the ballots by Wednesday at all costs. Kapag commitment na natin yan sa sambayanan, kinakailangan mag-imprenta tayo ng balota. Ipinanukala naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na gawing mas maaga ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa akalalan sa 2028. Sa halip ng Oktubre, maaaring gawing Hulyo ang paghahain ng kandidatura para mabigyan ng mas mahabang panahon ang Okay, ang layo ng focus ng election nasa 2028 na. Well, anticipated siguro nila para next election, that would be next election, that would be 2028, ay mas maagang magkaroon ng preparasyon para sa mga aberya na ganito ay malayo pa makakapag Ang hirap din kasi sa bagay, may siguro yan, may pondo kasi kapag nag-print ka lagi nasasayang yung mga mga supply and hindi environment friendly yung ganyang mga erroneous na pangyayari kasi alam naman natin na yung papel yung iba dyan ay na galing sa recyclable materials, pero most likely ay yung mga materials dito talaga ang ang kinukunan ng materials ay mga puno, so ewan natin ang COMELEC at Korte Suprema na resolbahin ang mga disqualification cases bago magsimula ang pag-iimprenta ng balota. Pero siguro po walang masama kung i-move natin na mas maaga ang filing ng certificates of candidacy para naman ma-exercise ng COMELEC ng tama ang kanya pong kapangyarihan at ng mas mataas na hukuman ang kanya rin pong kapangyarihan. Sakaling maaprubahan, Kategory naman, sa bayan ng Isabela at San Enrique sa Negros Occidental. Isa na kayo mga bayan ng kababayan, Lopez medyo Bornier sa hinahanap Antique, kasi natin bayan yung ng President Rosa Capiz. yung magandang balita, kaya nag-shift tayo, ina-advance. Gusto natin kasing mag-comment sa mas magandang balita. Hindi na ako unique style na itong vlog ko. Dito na ako kasi napakahirap talaga mag-edit, so dito na lang dire-diretso na ito, isang isang pasada na lang. kampo ni Cunha. Alas 7:13, tinawag ni Pangulong Marcos na sinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Ito yung inaabangan natin. Tinawag ni Pangulong Marcos na sinungaling si Pangulong Duterte. So, tingnan natin yung laman ng balita kung bakit. Ito ng bintang ng dating Pangulo na walang bisang 6.32 trillion pesos na national budget ngayong taon dahil iniwang blanco ang ilang probisyon. Nakabase ito. Okay, so yung pahayag kasi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay may blanco sa yung resulta ng bicameral conference na ginawang budget. Walang bisa kasi nga hindi siya ayon sa batas. Kasi nga bakit mo pipirmahan na may blanco? So tingnan natin.
Sa sinabi ni Davao Congressman Isidro Ungab na pinalitan at ginawang blanco ang ilang probisyon sa Bicameral Conference Committee report ng National Budget, partikular na Actually, may ano dito may balita dito. Ito ang balita ng UNTV. At nakakuha nga sila ng kopya mula sa Senado. At na-confirm nila na yung kopya ni Congressman Ungab ay kaparehas doon sa kopya na nakuha nila. Ang iba namang mga DDS vlogger, ang sabi nila ay yung yung budget na yon ay totoo naman daw na hindi pumirma si Pangulong Marcos ng blankong budget. Pero ang gustong malaman ng mga DDS, sino ang naglagay doon sa blanko? Kasi most likely binigyan ng figure o linagyan ng figure yung blanko, diba? So, yun yung tinatanong nila kung sino. Syempre, kung walang inilaan, parang yung nabanggit kasi dito ni Congressman Ongab ay kaya daw doon sa bicameral conference magkaiba kasi yung version ng Senate at saka ng House of Representatives. Kaya siguro yun, baka ganun ba yung dahilan, baka naging blank, parang ganun yung niya alokasyon sa Department of Agriculture. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. Okay, so ang sinasabi dito ni dating Pangulong Duterte is yung validity ng budget, which is a kind of law, isang uri ng batas. So, yung punto niya siguro, anong klaseng batas yan na may blanco, So, pagganap na batas, kasi ang budget naman ay batas yan, di ba? Halimbawa, next fiscal year 2025 to 2026 or 2026 to 2027, dapat fix yung amount ng budget. Kasi kaya nga tinawag niya na budget kasi ang appropriated amounts ay eksakto at walang naiiwang blanco. So, 6 trillion, dapat yung mga nakalaang pondo sa 6 trillion budget ay nailahad at nabigyan ng figura o numero. Yun yung dito yun yung issue siguro dito. For implementation as law. Iginit ni Pangulong Marcos na dapat ay alam ng dating Pangulo na imposibleng maipasa ang panukalang budget kung kulang ang mga probisyon at items. Ayon pa sa Pangulo, malalaman sana ni dating Pangulong Duterte na walang katotohanan ng akusasyon kung sinuri lang nito ang national budget na nasa website naman ng Department of Budget and Management. Okay, so yun yung dito kasi nga tama yung sinabi din ni Pangulong BBM na kumpleto naman. Pero doon sa bicameral report na isiniwalat ni Isidro Ungab at base doon sa kopya na nakuha ng UNTV sa Ito Ang Balita, ay lumalabas na blanco yung bicameral conference report regarding doon sa budget. Ang tinatanong nga ngayon ng mga DDS vlogger, sino ba ang naglagay na? Diba? Kasi ang may kapangyarihan kasi dyan ay yung Kongreso kasi sila yung mag-ano niyan. Speaking of Kongreso, dalawang bahay, Senate at saka House of Representatives. So, ang gusto siguro malaman ng mga tao or yung ibang mga vloggers na mga nag-uusisa tungkol dito ay papaano pag nagkaroon na ng figure at napirmahan na,
papaano at sino ang naglagay ng figure. Kasi wala naman yan sa sine. Blanco naman. Kasi doon nga nakuha yan ng UNTV yung balita nila na isa sa kanilang reporter at saka doon sa kopya din ni Congressman Isidro Ungab. No? Pero siguro yung tinatanong din ng iba. Okay, tingnan natin itong ano. Medyo mahaba na pala yung ano natin video. Sige lang. You don't need to buy an air pump, an emergency power supply. Ang ano pa? Nag-add pa. Ano ba yan? He's a president. He knows that you cannot pass a gun without with a blank. He's lying. General Appropriation Act ito, no? And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng items ang GAA ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Kinunin na rin ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang malisyosong pagpapakalat ng fake news ni dating Pangulong Duterte at nanindigang tumaan sa masusing pagrepaso ang national budget. Pero depensa ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, nagbigay lang ang dating Pangulo ng legal na opinyon sa mga natuklasan ni Congressman Ungab. Yun naman pala eh. Okay. Next. Nangako si Pangulong Marcos na i-veto ang panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy sakaling ipasa ng Kongreso. Layo ng Okay, yung bill pala na controversial is Prevention of Adolescent Pregnancy. Parang, ano daw ito, kahalintulad dito doon sa, kasi parang i-inject yata ito doon sa, ano, sa Department of Education. So, magiging parte ito ng curriculum at pag-aaralan ito sa elementarya, sa high school, no? panukala ang paunlarin ang comprehensive sexual education sa mga paaralan at magbigay ng social protection services sa mga kabataang maagang nabuntis. Pero, nang mabasa ang panukala, pinatikos ni Pangulong Marcos ang ilang probisyon na sinasabing nagtuturo ng mga bagay na walang kaugnayan sa human anatomy o bahagi ng katawan. Kabilang dito ang sinasabing pagtuturo sa mga bata ng masturbation o iba pang uri ng self-pleasure. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexual. Ito yung sinasabi kanina sa unang video ni Attorney Vic na tama naman daw yung sinabi ng Pangulo. Ito rin yung hinahanap kong video actually, ano. So nagkataon lang talaga na nakita ko dito sa ano, how fortunate we are na tumutugma-tugma na kasi randomize lang yung search ko dito eh. Sige lang, balikan lang natin yung naunang video kanina, no, ni Attorney Vic. Bayan ng Pilipino, sisirain ito ang pamilyang Pilipino at higit sa lahat ang nakakatakot, wawasakin nito ang magandang pag-uugali at pag-iisip na magagalak ng kabataang Pilipino. Huwag po tayong pumayag, patuloy po kayo magingay gaya dito sa budget. Itong Senate Bill 1979, yung Anti-Teen Pregnancy Bill. Bakit pa mas marunong ka pa sa mga magulang pagdating sa paghubog sa pag-uugali at values ng mga anak namin? Bakit hindi naman kinakailangan legislation ang pagmamahal sa mga anak? Natural right po ng magulang yan. Natural right ng mga magulang katulad ko palakihin ng maayos yung aming mga anak. Huwag mong pakialaman. Huwag kang sunod-sunuran sa direksyon ng iyong mga patron na banyaga. Sisirain mo ang pamilyang Pilipino. Sisirain mo ang buhay ng mga kabataang Pilipino. 4 years old, tuturuan mo ng sex education. Kung gusto mo, yung sarili mong anak. Huwag mong pakialaman ang mga anak namin. Hindi naman ibig sabihin mas magaling kang magulang kesa sa amin. Hindi naman pwedeng sabihin
Di ko alam kung sino yung may panukala, pero ang nadinig ko na dumidepensa dito sa batas na ito ay si Senator Reza Ontiveros, no? So baka ito yung pinaparinggan, no, ni Attorney Vic, si Sen Reza. Pwede mong pangunahan kung paano namin palakihin at arugain ang aming mga pamilya. Hands off. Hands off. Well, baka hindi ito sariling pahayag ni Attorney Vic kasi parang may binabasa siya doon sa teleprompter or sa kanyang device. So, binabawi ko yung sinabi ko, baka binabasa niya sa ibang comment, no, yung sinasabi niya dito. Baka hindi niya sariling pahayag yun. Our children. Hands off on our family. Itigil mo yan. Kung gusto mo, pakialaman mo yung sarili mong pamilya. Kung gusto mo, turuan mo yung sarili mong anak. O kung malaki na, o wala kang anak, yung sarili mo siguro mga pamangkin, o yung apo mo, kahit 4 years old, kung gusto mo kahit 3 years old, turuan mo ng sex education. Pero wag mong idamay ang mga anak namin. Hands off on our families, hands off on the Filipino family, hands off on our children. Huwag mong pakialaman ang pamilyang Pilipino. At ito nga ho ay layunin na wasakin ang... Okay, bago natin ipagpatuloy, balikan ulit natin yung pahayag ni Pangulong Marcos. Tapusin lang natin yung news dito. Politics. It is ridiculous. It is abhorrent. Ito yung statement niya na ginaya doon sa sa programa naman ni Manong Ted Filon, no? It is ridiculous. It is abhorrent. Yung katandem niya doon si DJ Chacha. Parang inaano nila ito ay pinapa-play nila yung mga or parang ginagaya nila. It is a travesty of what sex education should be to the children. It is a travesty of what sexual education should be. Pero depensa ni Senador Reza Ontiveros, walang nabanggit sa panukalang batas na pagtuturo ng master. Tama nga yung naisip ko kanina kasi minsan narinig ko nang nagsalita dito si Sen Reza. So siya nga yung dumidepensa dito. Baka siya talaga yung author ng batas na ito, na panukalang batas na ito. Provision sa mga menor de edad. Paliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala Teka lang, mas maganda siguro yung yung batas na isali sa curriculum yung pagbabasa ng mga Bible verses, no? Kasi sa ganung paraan may lalayo natin yung kabataan sa sa kasamaan, no? Yung early pregnancy kasi di naman sa nagsasalita tayo bilang isang eksperto, pero yung early pregnancy ay kayang gawin yan ng magulang, yung gabay na galing sa magulang. So dapat maging responsabling magulang, yung tinatawag na responsible parenthood, no? Ando naman yan sa sa curriculum sa bawat curriculum. Yung mga magulang naman na hindi masyadong nag-aral ay meron naman tayong mga health workers, no, na gumagabay pagdating sa aspeto na early pregnancy, no? Pero hindi natin alam yung layunin talaga ng batas at kung ano yung gustong, pero yun nga yung sabi ni Pangulong Marcos na ang ibang probisyon at nilalaman ng mga probisyon ng batas na panukalang batas na ito ay para sa kanya ay ridiculous, no? It is abhorrent. Parang lang, tuturuan mo lang ng masturbation. Wala naman daw masturbation, yun lang pala sabi ni Senador Reza. Wala naman pala masturbation salita doon sa batas na yun. Po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Pumapila rin ang Philippine Legislative. Ito yung bagong issue, lumalabas ngayon. Pero, well, isa siguro yan. Pero ang pinaka talaga ngayon
yung mababang pasahod ng manggagawa, yan siguro dapat yung tuunan ng pansin. Yun siguro yung gawin yung batas. Ang laki ng mga budget nga sobra-sobra, so pwede naman siguro tataasin yung mga sahod ng mga manggagawa na pasok naman sa standard. Kasi sa buong neighboring Asia, Southeast Asian countries, nabibehind na yung Pilipinas. At saka siguro sa batas din na patungkol sa control sa presyo ng bilihin, kasi yung natin, yung inflation napakataas, yung dagli ang di ba, walang control yung mga prices, at saka doon yun dapat bigyan ng ngipin yung yung ahensya ng Department of Trade and Industry, bigyan din sila ng police power. Parang hindi naman police power, bigyan sila ng personnel na kumukontrol at sasagawa ka-augmentation siguro ng ibang agency like the PNP para yung mga umaabuso na mga gumagawa ng biglaang nawala namang approval ng DTI, yung biglaang pagtaas ng mga presyo, lalong-lalo na sa mga bilihin, na mga pangunahing bilihin, mga presyo ng karne, presyo ng isda, presyo ng bigas, diba? Yung mga ganun kasi dito sa iba't ibang lugar na kinaroroonan natin dito sa mga kababayan natin, mga Pilipino dito sa Pilipinas. Napakadali lang ng pagtaas ng presyo. Di natin alam kung kontrolado pa ba ito ng pamahalaan o kaya lalong naghihirap, mababa yung sahod, mataas yung presyo ng bilihin. Ganun yung natin dapat mga batas. Doon dapat nakafocus, diba? Tapos imbis siguro na ayuda, bigyan ng trabaho. Parang ganun. Kasi teach man how to fish and he will not, di ba? Beg for food in his life. Tuturuan mo ng isang industry yung tao, mabubuhay na yun. Pero kung tuturuan mo malimos habang panahon, parang hindi maganda. Legislators Committee on Population and Development kay Pangulong Marcos na muling basahin ang panukala bago magdesisyon. Yung bill po, Senate Bill 1979, kahit po baliktarin ninyo. At Okay, Senate Bill 1979. Okay, ano ba ito? Basahin daw po ulit ni Pangulong Marcos yung kanyang opisina para malaman niya na wala talaga doon ang sinasabi niyang i-veto. Okay, ano ba yung ulit-ulit ay wala po talaga doon yung binibintang po. Appeal po namin, sana po basahin po ulit niya at ng kanyang opisina para po malaman niya na wala talaga doon sinasabi niyang veto. Si PLCPD Executive Director Maria Aurora Kilala. Alas 7:16 na, bukas si Pangulong Marcos sa rekomendasyon ng MMDA na gawing alas 7 ng umaga hanggang alas 4. Kailangan balik tayo kay Banatbay, si Banatbay, kapsadahan natin. Ating malaman natin ha? Ito. Kasi kaganina o kahapon, depende kung kailan nyo mapapanood to, tila nilaglag ni Bersamin. Alam naman po natin, sino po ba si Bersamin? Si Bersamin naman po Ito disclaimer lang mga kababayan na ito si Banatbay, ito, DDS ito, that diehard Duterte supporter. Wala namang masama doon, di ba? Kasi magaling naman ang Pangulo, si Pangulong Duterte. Kaya lang minsan may mga kasi yung ibang nanonood ng mga bata, yung iba kasi may mga comment na medyo talagang hindi naman marahas, medyo matindi, may impact. So, yun lang, disclaimer lang para kasi na-analyze natin yung mga sinasabi dito sa kanyang vlog. Secretary sa madaling salita, parang Malacanang na ito. Ibig sabihin, ito ang kanang kamay
ng ating presidente. So ibig sabihin parang Ay, ano yan, executive secretary, yan yung ano, yan yung pinakapangunahin na sekretary niya ng Pangulo, no? Kasi yung talagang bumubuo ng mga kagawaran, siya naman, siya yung trabaho niya ay para doon naman sa mga sekretary din, no? Kaya siya yung tinatawag na executive or pinakapinuno ng mga sekretary, parang gano'n yun. si Bongbong Marcos na po ang nagsasalita dito pag ito ang nagsalita. Kasi nga, ito ay executive secretary. Tinanong sa kanya tungkol doon sa budget. Tila iba na yung tono compare doon sa una na kanilang mukhang nakapanood sila ng ating video Kasi sabi ko naman po sa inyo, tama naman po si Marcos by saying na hindi siya pumirma ng blanco. Tama naman po yun. Talaga namang hindi siya ang pumirma ng blanco. Pero ang importanteng maunawaan natin dito ay ang sinabi ni Pangulong Duterte at ni Ungab ay yung sa BICAM report. Yun po yun. Ibig sabihin, sa kamera ko nagkaroon ng magic dyan. Pinaliwanag na po natin yan. Panoorin nyo sa mga nakaraang video natin. Pinaliwanag natin kung paano. So, talagang yung ano, ngayon mga nangyayari sa social media, no? Puros itong budget na to. So, malaki yung ano siguro, malaki yung talagang impact nito sa panahon natin sa kasalukuyan. Kasi ito 2025 budget and ngayon January na, Enero na ngayon. So, 2025 now is starting. Kaya, napakahirap siguro. Huwag naman sana umantong sa, di ba, magkaroon ng mga kulang-kulang na mga budget, no? Delikado yan, diba? Huwag naman sana ma-delay yung mga sweldo dahil hindi natin sana naman huwag ganun ang mangyari. Kasi malaking ano na yun, malaking dagok na yun sa sambayan ng Pilipino pag ganun yung impact ng ganitong controversial na budget, no? Okay, sige. Mga kababayan, dito na po tatapusin natin. Medyo mahaba na yung video, ano tayo sa pag-upload nito, mahirapan. Sige, huwag po kalimutan, sana mag-subscribe, mag-share ng video natin, o you can comment also yung mga suggestions. May nakita akong sikat na vlogger, Koreano. Ano na siya? Na mayroon siyang 10 million, more than 10 million followers, subscribers, I mean. Ano yun? Diamond play button na, di ba? So, yung 100,000 is silver play button. Yung 1 million is gold play button ng YouTube. Pag nakuha yung 10 million subscribers ay diamond play button. Dito tayo sa silver, hindi pa nga siguro. Wala pa nga kahit isa siguro itong channel natin. So support po mga kababayan para hindi po tayo tama rin sa paggawa ng videos. Anyway, may mga insight ako naman na parang informational purpose, no? Para na rin siguro sa mga bata na nanonood, pinipili natin dito yung mga videos na at least ay hindi masyadong na may matututunan kayo sa mundo ng politika, no? Kahit pa paano. Sige, paalam mo na mga kababayan.